Humarap sa mga miyembro ng media ang puganting si dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao II. Dito po ay dinetalyo niya kung paano siya nakatakas sa NBI. Pero giit ni Mancao, wala raw siyang kasabwat sa pagpuga. Saksi si Susan Enriquez. Walang alam yung mga gwardya eh. Walang kasabwat. Ayaw ko kasi madamay pa ibang tao. Yun na nga, tsaka may kaso, kawawa nga talagang. Hindi kasi hindi ako dumaan sa gate. Ito ay giniit ni dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao II ng aming makapanayam sa isang lugar sa labas ng Metro Manila. Ipinakita niya ang isang susi at padlock. Pinalitan niya raw ang kandado ng kanyang kulungan kaya siya nakatakas. Wala raw sino mang tumulong sa kanya. Sabi ni Mancao, tumakas siya nang mabalitaang pinilipat siya sa Manila City Jail kung saan nakakulong ang mga taong ipinahuli raw niya nung nasa serbisyo pa siya sa PNP. Merong pressure galing sa isang senador. At yung mga impormasyon na yun, na-confirm nga. At kita mo, yung ilalagay ako doon kung saan yung mga co-accused ko na galit din sa akin. Ilalagay ako doon sa lugar ng mga kriminal na marami rin kaming kinulong. Parang napakadali. Next noon is buhay ko na. Nanindigan si Mancao na may kinalaman sa mga pangyayari ito si Senador Pampilo Lacson. Mensahe ni Mancao sa dating boss? Pwedeng personal, pwedeng dito, sir. Salute pa rin ako sa iyo. Alam ko, meron ka pa rin magandang magagawa. Mas at least, term ko nga dati, lesser evil. Although, lahat naman tayo may kasalanan. Pero, yun nga, sana naman, bigyan naman ako ng hustisya. Saka wag naman yung batibuhay ko, mapupurnada pa dito. Kung mayroon man daw siyang pinagsisisihan, wrong company siguro, wrong time, siguro mataas na narating ko ngayon kung hindi ako sumunod dyan sa mga utos na ganyan. Kung susuko si Mancao, nais daw niya matiyak ang kanyang kaligtasan, gayon din ang hustisya sa hinaharap na kaso. Sa ngayon talaga, I'm expecting for the worst. Kaysa buhay ko ang mawala. Napakadali kong tirahin dun eh. Personal safety and security ko, ma-assure nila na talagang toong gagampanan nila yon. Sinusubukan pa rin ng GMA News na hinga ng pahayag si Senador Lacson. Pero una na niyang sinabing ang pagtakas ni Mancao ay problema lang nito at ng kanyang warden. Ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. Dahil sa patuloy na pagmamatigas ni Cesar Mancao II, pinasisimulan na ni Justice Secretary Laila De Lima ang proseso ng tuluyang pag-alis sa dating opisyal sa Witness Protection Program. Naka-alerto na rin ang Bureau of Immigration para pigilan siyang makalabas ng bansa. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Nakakalat na sa mga immigration tellers sa NAIA Terminal 1 ang mga litrato ni dating Police Senior Superintendent Cesar Mancao II. Todo alerto ngayon ang Bureau of Immigration para pigilang makalabas ng bansa si Mancao matapos tumakas mula sa NBI Detention Facility kahapon. At dahil sa patuloy na pagmamatigas ni Mancao na sumuko, inatasan na ni Justice Secretary Laila De Lima ang Witness Protection Program Division na simulang ayusin ang tuluyang pag-alis kay Mancao rito. Talagang gagawin ko na. I'm going to terminate his WPP coverage even if it's with a heavy heart. Ayon kay De Lima, tila tinulak na raw siya sa pader ni Mancao sa umano'y panggigipit sa kanya. Alam mo naman yan na pinaninindigan ko nga yung continued coverage mo under WPP kahit may adverse ruling na ang RTC. Kasi nga, you know, we sympathize with his situation. Ako rin ang naiipit dito. Gustuhin ko man na tulungan siya, ipit na ipit ako because iba ang sinasabi ng mga korte. Matatanda ang sinusugan ng DOJ ang hiling ni Mancao na maging state witness sa Dacer Corbito double murder case. Pero hindi ito inaprubahan ng korte. Hindi rin pinagbigyan ng korte ang DOJ na pigilan ang paglipat kay Mancao sa Manila City Jail. Ano magagawa ko? You know, it's the court. What? Will I defy? Can I defy the court? Ako na naman ang malalagay sa alanganin. Payo ni De Lima kay Mancao, lumutang na at harapin ang kaso sa korte para linisin ang kanyang pangalan. He is exposing himself to more danger. If he thinks that he is really in danger, then hindi kami mag-agree doon. No? Sabi niya, ma'am, sa tingin ko mas safe ako kung nasa labas ako. Sabi niya gano'n. Sabi ko naman, I don't think so.
Kanina, iniharap na sa Manila Prosecutor's Office ang jail guards ng NBI Detention Facility na sina Pablo Remalante at Ibrahim Musa para masampahan ang reklamong evasion through negligence. Iniimbestigahan na rin ang pinuno ng Security Management Division, ang Executive Officer, gayon din ang jail supervisor. Our investigation have not yet revealed that there was corruption or money changed hands. Why Cesar Mancao escaped. What we saw, or initially saw that is that there was negligence, pure and simple, committed. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi.